Good evening once again mga lalabs, mga vayots. Pag-uusapan po natin itong balita na kung saan ay ayon dito sa ang balita ngayon Facebook page ay sabi ni BP Sara hindi daw siya magre-resign. Abay dapat lang, ba't ka mag-resign? Hindi naman ikaw yung palpak si Bongbong. Ito man dapat yung mag-resign bukas sa kanyang zona. Kasi may mga tanong, question dito yung mga mainstream media, yung mga prestigyot, yung mga bayarang mga mainstream media. Ano daw yung masasabi bukas ng sambayan ng Pilipino sa zona ni Bongbong Marcos? Mga ngako lang din naman yun eh. Mga ngako na i-resolve yung flood control na scandal, ganyan. Sa mga smugglers, sa mga tawag dito, mga drug lords, warlords, mga kriminal, ganyan. Lahat yun, mga ngako, paulit-ulit lang yung pangako na since day one na siya naupo as a president ng Pilipinas. Up to now. Wala naman yung nagawa. Tingnan natin bukas kung ano yung ipagmamalaki niya, yung wala na daw tayo, nakasurpass na tayo sa poorest of the poor. Nasa middle income na daw tayo ngayon, mga Pilipino. Maraming walang trabaho, maraming mga snatcher, mga kung ano-ano, akyat bahay. Pero yun yung pag-usapan natin dito sa sinasabi ni BP Sara. Kasi nasa London siya ngayon sa United Kingdom. At yun na nga, may mga sinasabi siya doon kasi may nagtanong na kung mag-resign ba daw si BP Sara. So ito yung sabi ni BP Sara sa mga nagtanong sa kanya doon sa UK. Hindi ako magre-resign. So maring itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang espekulasyong magbibitiw siya sa pwesto sa gitna ng pagpapatuloy na impeachment trial. Bakit siya magre-resign? Yun yung tatlong niya doon, mga bugok na mga na yun na witness ng prosecution doon, puro nga may mga kaso. Milvin Matibag nga may kaso din. May mga tinatagong yamang nakaw na binibili ng mga properties sa Amerika, kanyang millions of dollars na mansion doon. Sila kukuha mag-asawa. So, panalo si BP Sara sa kanyang impeachment trial. So no, there is no reason for BP Sara to resign. So hindi ako mag-resign or hindi ako magre-resign, yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Correct. Isa ako dyan. Na mga, ayun na. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. Ginawa ni BP Sara ang pahayag sa isang pagtitipon ng Filipino community sa London, United Kingdom habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Kasi nga, wala din namang saysay. Siya doon, tawag dito, mag-aatin ng suna. Para saan yung suna niya? Wala namang kwenta yun eh. Magbibinot-bot lang naman si Bongbong Marcos doon sa kung ano-anong mga sasabihin niya doon. So, sabi pa dito, sa isa sa nilagay na grounds for impeachment kay BP Sara ay ng prosecution ay ang betrayal of public trust. Nakakatawa, di ba? Na kung saan si BP Sara ay mayroong mataas na trust rating. 59%. Magkano, ilan ba yun? Hanapin ko dito. Kung ilan yung percentage ni VP Sara bilang sa kanyang trust ratings na compared to Bongbong Marcos na napaka walang nagtitiwala na kay Bongbong Marcos. Bagsak si BBM. So, kanino maniniwala yung tao? Noong June 2026, plus 29 ang kanyang trust approval ratings. Umakyat iyon. Net satisfaction ratings niya. Umakyat sa 31%. So, hindi yung totoo na walang nagtitiwala kay VP Sara. Tapos siya ngayon ay ipapa-impeach. Di ba nakakatawa lang?
Ang ipa-impeach mataas ang trust ratings, trust and approval ratings. Tapos yung magpapa-impeach itong talagang sad-sad, no? Talagang tawag dito. Ewan ko. Nakakatawa ang Pilipinas eh. Dapat, Bongbong Marcos, ikaw gusto mong ipa-impeach si BP Sara dahil sa betrayal of public trust, dapat mataas yung ratings mo over here. Pero hindi eh. Ikaw itong nilampaso ng ilang bisis ang trust and approval ratings mo. Sinusuka ka, BBM ng taong bayan. Dapat ikaw yung mag-resign na lang. Magbibinot-bot ka na naman bukas. Gagastos na naman kayo ng ilang milyong pesos bukas from a taxpayers money para may malamon kayo dyan sa House of Representatives. Kakain na naman ng mga masasarap yung mga putang inang mga buwayang mga kongresista dyan. At kung sino-sino pa yung iimbitahin ninyo dyan. Yung mga malitagang dyan sa Senado. Magbit-bit siguro ng kanilang mga kabit dyan, mga kung sino-sino, palalamunin ng taxpayers. Hindi kayo nahihiya. So sabi pa dito, paano nangyari yun? Bakit pala siya pa rin ang most trusted ng government official sa kanilang lahat at consistent sa top presidential contender sa 2028? Nasaan ang betrayal dyan? Wala nga eh. Na hanggang ngayon nga si Bongbong Marcos, dahil sa kanyang pagsadsad na kanyang trust and approval ratings, wala siyang napipili pa na isa or kung sino mang Poncio Pilato or Pilata na tatakbo gawin niyang manok sa pagka-presidente sa 2028. Risa Hontiveros, na nagyayabang na nagsumbong daw siya doon kay Melvin Matibag sa NBI na kung saan ay mayroon daw pagbabanta sa kanyang buhay. Peh! Saan? Kung yung trust rating, yung ratings mo nga 0.01, sino wala pakialam sa'yo kahit mamatay ka rin sa virus ngayon, bukas, makalawa. Nobody cares about you. Walang may pakialam sa'yo, Risa Hontiveros. Tolfo, lalo na. Mapuno yun ng mga burikat na mga nasa Viva Max. Ang Malacanang, kaliwat kanan yun. Ang kanilang pagtutulpok-pok ni Erwin Tolpo. Diyos ko, wala. Leni Robredo, wala din. Tinambakan din si Leni Robredo ni VP Sara sa survey, di ba? Sa bagong survey. O, saan yun? Hanapin natin dito, yung bagong survey kay Lini. Itong balita ng News 5 few days ago na 2028 top presidential bets. Nangunguna si VP Sara, 49%. Tapos yung kanila, ang pambato ng mga dilawan at saka ito nila Bongbong Marcos na si Leni Robredo, 26%. O yung kanilang mahal na si Rafi, na idol Rafi nila na mahilig sa Viva Max. Mga tulpok-pok, 14%. Vince Dizon, 1%. Magalong, 1%. Lalo na si Nicolas Torres, 0.1%. Yung kapal ng mukha ni Torres. Tatakbo, Vince Dizon. Kapal ng mukha mong tatakbo pagka-presidente. O, wala pa dito si Sino ba yun? Wala pa dito si yung Remulla, si John Vic Remulla. Wala pa dito yung 0.01 na si Risa Hontiveros. Ginawa na lahat. Nag-judges doon sa Binibining Pilipinas pageant para makakuha lang ng attention, no? Pumunta sa mga kasal, sa mga parin ng simbahan, fiesta, kung saan-saan 0.01 pa rin ang percent. Kawawa. Samantalang si VP Sara, pina-impeach na, siniraan na lahat-lahat. May kabet na basketballista, may tumboy, may kung ano-ano pa dyan. Pina-impeach pa ngayon. Ay, mataas pa rin ang trust ratings at nangunguna pa rin sa 2020 presidential survey. Saan pa kayo dyan? Huwag ka talaga mag-resign, VP Sara, dahil binoto ka namin. At wala namang rason na mag-resign ka dahil hindi naman ikaw ang presidente, hindi naman lumubog ang Pilipinas ngayon sa utang dahil sa'yo. Si Bongbong Marcos man, kung may dapat mag-resign, itong putang inang ngiwi at bangag na ito, hindi ikaw.